Sa isang liblib na baryo na madalas salantain ng malakas na ulan, nakatira ang isang binatang nagngangalang Nestor, 18 taong gulang. Siya ang panganay sa 3 magkakapatid at tanging ina lamang nila ang nagsusumikap na itaguyod ang kanilang pamilya matapos bawian ng buhay ang kanilang ama dahil sa sakit. Ang kanilang bahay ay yari lamang sa kahoy at pawid at tuwing bumubuhos ang malakas na ulan, palaging umaabot ang tubig hanggang tuhod sa loob ng kanilang kubo. Sa kabila nito, hindi nagrereklamo si Nestor, bagkus ay pilit niyang pinalalakas ang loob ng kanyang ina at mga kapatid. Isang gabi ng malakas na buhos ng ulan, bigla na lamang tumaas ang tubig mula sa ilog malapit sa kanilang baryo. Dumaloy ang baha papunta sa mga kabahayan at maraming pamilya ang napilitang umakyat sa bubungan. Sa gitna ng dilim at lagaslas ng rumaragasang tubig, napansin ni Nestor ang kakaibang bagay na lumulutang. Sa unay, inakala niyang isang laruan o maliit na kahoy na inanod ng tubig. Ngunit nang mas lumapit siya, laking gulat niya nang makita niyang ito'y isang maliit na nilalang, isang duwende. Ang duwende ay maputla, nanginginig at tila nawawala sa ulirat habang lumulutang sa tubig. Ang kanyang katawan ay kasing laki lamang ng isang sanggol na bagong panganak, ngunit malinaw na hindi tao. Napaisip si Nestor kung hahayaan ba niyang matangay ng baha ang kakaibang nilalang o ililigtas ito. Sa kabila ng takot at pangamba na baka isa itong masamang espiritu na naigang kanyang awa. Lumusong siya sa tubig at inabot ang duwende. Pagkakuha niya, daman niya ang lamig at bigat ng maliit na katawan nito. Pag-ahon niya pabalik sa kanilang bahay, agad na nagtaka ang kanyang ina at mga kapatid. "Anak, ano iyan?" Tanong ng ina, halatang nag-aalala. "May nakita akong nilalang sa baha, isang duwende. Hindi ko kayang pabayaan," sagot ni Nestor. Sa kabila ng kaba, inilatag niya ang duwende sa banig at tinakpan ng tuyong tela. Hindi nagtagal ay bahagya itong nagmulat ng mata. Sa mahinang tinig ay nagsalita ang duwende. "Salamat, binata. Kung hindi dahil sa iyo, inanod na ako ng baha." Nagtaka ang lahat, isang duwende na marunong magsalita. Ngunit bago pa makapagtanong si Nestor, muling pumikit ang nilalang, tila ba kailangan pa ng lakas upang makarecover. Habang patuloy ang buhos ng ulan sa labas, napaisip si Nestor. Bakit kaya napadpad ang duwende sa ating baryo? At ano ang magiging kapalaran naming pamilya ngayong nakilala ko siya? Kinabukasan, matapos ang magdamag na walang tigil na buhos ng ulan, unti-unti ring humupa ang baha. Ang baryo ay nagmistulang dagat ng putik. Mga palay na nasira, mga bahay na sira-sira, at mga tao na nag-aayos ng kanilang mga gamit na inanod ng tubig. Si Nestor, na halos hindi nakatulog sa pag-aalala, ay agad na bumangon upang tingnan ang niligtas na duwende. Sa banig na nakalatag sa gilid ng kanilang kubo, nakahiga pa rin ito, ngunit may bahagyang kulay na sa pisngi at mas maayos na ang paghinga. Pagmulat ng duwende, agad nitong tiningnan si Nestor. "Binata," mahinang wika nito, "ikaw ang nagligtas sa akin kagabi. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo." Nagulat si Nestor. "Marunong ka talagang magsalita. Sino ka? At bakit ka napadpad sa baha?" Umupo ng dahan-dahan ang duwende. Mas malinaw na ngayon ang anyo niya. Maliit na katawan, mahaba ang puting balbas, may suot na tila lunti ang damit na yari sa mga dahon, at mata na kumikislap na parang may lihim na liwanag. "Ako si Bantog, isa sa mga bantay duwende ng kagubatan sa gilid ng inyong baryo," paliwanag niya. "Ngunit kagabi, isang malakas na alon ang biglang bumalot sa amin. Nahihiwalay ako sa aking mga kasama, at narito ako, muntik nang matangay ng ilog." Nagtinginan si Nestor at ang kanyang ina. Hindi sila makapaniwala sa kanilang naririnig. "Kung duwende ka nga,
Ani Nestor, bakit ka pumunta sa amin? Hindi ba't may sarili kayong tahanan sa mga punong malalaki at kuweba? Malungkot nang ngumiti si Bantog. Tama ka, ngunit hindi lingid sa iyo na unti-unting nasisira ang kalikasan dito. Pinutol ang maraming punong aming tinitirhan. Ang ilog na dati payapa ay ngayon nagiging mapanganib. Ang ulan at baha ay parusa sa kasakiman ng tao. At ngayon, kami man ay nadadamay. Tumahimik ang lahat. Nestor, bagamat isang hamak na binata lamang mula sa mahirap na pamilya, ay ramdam ang bigat ng sinabi ng duwende. Alam niya kung gaano kalupit ang mga mayayamang may-ari ng lupa sa kanilang baryo. Hindi iniisip ang kalikasan, basta't kikita. Kung gayon, wika ni Nestor, ano ang maaari naming gawin upang makatulong? Napangiti si Bantog at sa kanyang mga palad ay lumitaw ang isang kakaibang butil ng liwanag, malakristal ang anyo. Ito'y tanda ng aking pasasalamat. Sa oras ng inyong kagipitan, tatawagin mo ito at ako'y darating upang tumulong. Ngunit higit pa riyan, nais kong ikaw, Nestor, ay maging kaibigan ng aming lahi. Hindi lahat ng tao ay karapat-dapat, ngunit nakita ko kagabi ang kabutihan ng iyong puso. Napatitig si Nestor sa kumikislap na butil, ngunit bago niya pa ito masipat ng mabuti, muling nagsalita si Bantog. Ngunit mag-ingat ka, hindi lahat ay matutuwa sa ating pagkakaibigan. May mga taong sakim at may mga nilalang na hindi kaibigang tulad ko. Ang ating pagkikita ay simula pa lamang ng mas malaking kwento. Sa labas, muling bumuhos ang ulan at sa pagdapo ng malamig na hangin, dama ni Nestor na ang kanyang buhay at ang kanilang pamilya ay hindi na magiging gaya ng dati. Kinahapunan, matapos ang mahabang umaga ng paglilinis sa kanilang kubo at pag-aayos ng mga gamit na natangay ng baha, naupo si Nestor sa may pintuan. Ang kanyang ina at mga kapatid ay abala sa pagtutuyo ng mga damit at banig, habang siya na may lihim na nakatitig sa maliit na nilalang na ngayoy mas maayos ng kumikilos. Si Bantog, ang duwende, ay tila hindi nakasinghina kagaya ng kagabi, bagkus mas malinaw na ang kanyang mga mata at mas maliwanag ang kulay ng kanyang balat. Inilibot niya ang paningin sa paligid ng kubo. Maliit, sira-sira, ngunit puno ng init at pagmamahalan. Hindi ko akalaing ganito kayo kasimple mamuhay, ani Bantog habang pinagmamasdan ng pamilya ni Nestor. Ganito lang talaga kami, tugon ng binata. Mahirap, ngunit pilit naming kinakaya. Napayuko ang duwende. Sa aming lahi, kami laging may kasaganaan. Ngunit sa mga taong kagaya ninyo, nakikita ko ang katapatan, sakripisyo at pagmamahalan. Mas nakabibigat iyon kaysa anumang kayamanan. Ngumiti si Nestor. Ngunit kayamanan pa rin ang kailangan namin upang mabuhay. Ang nanay ko'y hirap na sa pagtatrabaho at madalas ay kulang ang aming pagkain. Tahimik na bumuntong hininga si Bantog. Maya-maya'y iniabot niya ang maliit na butil ng liwanag na ibinigay niya kanina. Ito'y hindi lamang tanda ng pagkakaibigan. Sa bawat paghawak mo nito at pagtawag sa aking ngalan, may kapalaran kang matatanggap. Ngunit tandaan mo, Nestor, huwag mong gamitin ito sa kasakiman, sapagkat ang sinumang gagamit ng hiwaga para sa sariling kalamangan ay magdurusa. Tinanggap ni Nestor ang butil. Ramdam niya ang kakaibang init at kislap na nagmumula rito. Tila ba may buhay ang maliit na kristal. Sa mga oras ding iyon, kumatok ang kanilang kapitbahay na si Aling Feli. "Nestor!" Sigaw niya mula sa labas. "Tulungan mo kami. Ang anak kong si Mario ay hindi bumalik mula nang magtangkang sumagip ng aming mga alagang baboy kagabi. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin siya nakikita." Nagkatinginan si Nestor at ang kanyang ina. Agad na kumabog ang kanyang dibdib.
Baka natangay ng baha, wika ng kanyang ina. Hindi, sagot ni Aling Feli na halos umiiyak. May mga nagsasabing may kakaibang liwanag na nakita sa may kakahuyan kagabi. At mula noon, nawala na ang anak ko. Tahimik si Nestor, ngunit ang duwende ay nakatitig lamang sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita si Bantog. Binata, ang pagkawala ng batang iyon ay hindi lamang gawa ng baha. May mas malalim na dahilan. Nagulat si Nestor. Ano ang ibig mong sabihin? Minsan, tugon ng duwende. Kapag may gulo sa pagitan ng kalikasan at ng mga tao, may mga nilalang na gumigising at humahadlang. At sa pagkakataong ito, baka hindi ako ang tanging duwende na iyong makikilala. Napalunok si Nestor. Ramdam niya ang kakaibang kilabot sa kanyang dibdib. Kung ang pagligtas niya kay Bantog ay nagbukas ng bagong daan, tila ba magsisimula na rin ang pagsubok na hindi pa niya nararanasan kailanman. Kinabukasan, habang unti-unti pang natutuyo ang mga bakuran ng baryo mula sa pagbaha, hindi pa rin mapalagay si Aling Feli. Ang kanyang mga mata ay namumugto sa pag-iyak at halos hindi na makakain sa pag-aalala sa anak niyang si Mario. Ang balitang pagkawala ng binata ay kumalat na sa buong baryo. May mga nagsasabing baka nalunod ito, ngunit may ilan ding naniniwalang baka nadala ng mga nilalang sa kakahuyan. Si Nestor, bagamat walang kasiguruhan, ay hindi mapakali. Habang pinagmamasdan niya ang maliit na butil ng liwanag na iniabot ni Bantog, naramdaman niyang may tungkulin siyang tuparin. Sa wakas, nagpasya siya. Nanay, anya, hahanapin ko si Mario. Nagulat ang ina. Anak, delikado. Baka pati ikaw ay mapahamak. Hindi ko kayang pabayaan. Kung tayo'y lagi ring manghihingi ng tulong sa iba, kailan tayo matututong tumindig? Sagot niya, baka sa boses ang tapang na hindi inaasahan ng kanyang ina. Lumapit si Bantog at tumayo sa tabi ni Nestor. Huwag kang mag-alala, Ginang. Ako'y kasama ng iyong anak. May alam akong daan na maaaring pinuntahan ng mga nilalang kagabi. Nagkatinginan ng mag-ina at kahit nag-aalala, alam ng ina ni Nestor na hindi niya mapipigilan ang binata. Kaya't binigyan niya ito ng munting baon na tinapay at isang bote ng tubig. Anak, mag-iingat ka. Huwag mong kalilimutan, ang pinakamahalaga ay makauwi kang ligtas. Magkasabay na naglakad sina Nestor at Bantog patungo sa gilid ng kakahuyan. Ang daan ay basa, puno ng putik at may mga punong gumuho dahil sa baha. Habang palalim sila ng palalim, lalong humahalimuyak ang amoy ng basang lupa at mga halamang nadurog. Bantog? Tanong ni Nestor habang patuloy na naglalakad. Ano ba talaga ang nangyari kay Mario? Totoo bang may nilalang na kumuha sa kanya? Tumigil ang duwende at lumingon. Hindi lahat ng duwende ay tulad ko. May ilan na matagal nang nagtatago dahil sa galit sa mga tao. Ang ilan sa kanila ay nagiging marahas kapag pakiramdam nila'y inagawan sila ng tirahan o pagkain. Kung ang nakita nilang liwanag kagabi ay totoo, maaaring dinala si Mario ng mga duwending hindi kaibigan ng tao. Nabigla si Nestor. Kung ganon, ano ang gagawin natin? Una, kailangan nating hanapin ang kanilang pugad, ngunit mag-ingat ka. Hindi sila basta-basta nagbabalik ng kanilang bihag. Habang naglalakad, may narinig silang kakaibang tunog. Isang mahina ngunit malinaw na sigaw ng tulong. Agad na kumabog ang dibdib ni Nestor. Si Mario ba iyon? Tanong niya. Tumango si Bantog. Oo, ngunit hindi tayo dapat basta sumugod. Kailangan nating gumamit ng talino at tapang. Paglapit nila sa isang lumang punong balete na halos kasing laki ng 3 bahay, narinig nila ang mas malinaw ang sigaw. Ngunit kasabay nito ay lumitaw ang 3 maliliit na nilalang. Mga duwende rin, ngunit ang anyo ay madilim, may matatalas na mata at nakangisi ng malisyoso.
Aba, wika ng isa, may tao at may kasama pang traidor na duwende. Humakbang si Bantog palapit. Mga kapatid, hindi natin kailangang gawin ito. Ibalik ninyo ang bata. Ngunit nagtawanan ng tatlong duwende. Hindi. Ang mga tao ay sumira ng aming gubat. Ngayon, isa sa kanila ang magsisilbing kabayaran. Naramdaman ni Nestor ang malamig na hangin at bigat ng sitwasyon. Hawak niya ang maliit na kristal na iniabot ni Bantog. Nagningning ito ng bahagya, parang sinasabing oras na upang gamitin. Kung gusto mong mailigtas ang bata, binata, wika ng isang duwende na may pulang mata, kailangan mong ipakita kung may tapang ka. Sapagkat dito, ang mahina ay kinakain ng malakas. Napalunok si Nestor. Ramdam niya ang kaba, ngunit alam niyang ito ang simula ng kanyang tunay na laban. Sa ilalim ng lilim ng dambuhalang balete, humarap si Nestor sa tatlong duwende na malinaw na hindi kaibigang tulad ni Bantog. Ang kanilang balat ay tila kulay abo at ang mga mata ay kumikislap ng pula, wari nagliliyab sa galit. Sa bawat paghinga nila, tila may kasamang amoy ng bulok na lupa at usok mula sa nasunog na kahoy. Naramdaman ni Nestor ang bigat ng sitwasyon. Hindi siya isang mandirigma. At higit pa riyan, wala siyang anumang armas na dala kundi ang maliit na butil ng liwanag na nakasiksik sa kanyang palad. Bantog, pabulong niyang wika, "Ano ang gagawin ko? Hindi ako sanay lumaban." Tumango ang mabuting duwende at sumagot, "Hindi laging lakas ang susi. Hawakan mo ang butil at alalahanin ang dahilan kung bakit ka nandito. Kapag inusal mo ang aking ngalan, gagabay ako sa iyo." Ngunit bago pa sila makapaghanda, sumugod na ang isa sa mga itim na duwende, mabilis na parang anino. Agad na umatras si Nestor at napasandal sa ugat ng punong balete. Ang maliit na nilalang ay kumunot ang noo at nagtangkang kagatin ang kanyang braso. Napapikit si Nestor at buong lakas na isigaw ang pangalan ni Bantog. "Bantog!" Biglang nagliwanag ang butil sa kanyang palad at isang bugso ng liwanag ang bumalot sa paligid. Napaatras ang itim na duwende, tila nasunog ng liwanag at nagsisigaw ng matinis na tunog. "Arha! Ano itong liwanag na ito?" Nabigla si Nestor. Hindi niya akalain na ang maliit na butil ay may kakayahang lumabas bilang nakasisilaw na sinag. Tumayo siya, nanginginig, ngunit ramdam ang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. "Hindi mo kami matatalo, tao!" Sigaw ng isa pang duwende at nagpalipad ng maitim na usok na bumalot sa paligid. Ang usok ay pumapasok sa ilong at bibig, dahilan upang mahirapang huminga si Nestor. Ngunit mabilis na tumalon si Bantog at itinuro ang maliit na sanga ng balete. "Nestor, itaas mo ang butil ng liwanag." Ginawa niya ito at muling nagningning ang kristal. Ang liwanag ay kumalat at ang maitim na usok ay unti-unting naglaho, tila sinisipsip ng hangin. Ang mga duwende ay napaatras at nagbulungan. "Hindi maaari. Isa siyang pinili ng liwanag." Bulong ng isa. Sa gitna ng gulo, narinig muli ni Nestor ang mahina at garalgal na tinig. "Tulong, Nestor." Sumilip siya sa likuran ng ugat ng balete at doon nakita niya si Mario, nakagapos ng mga ugat na parang buhay. Ang batay maputla at tila wala ng lakas upang sumigaw. Agad na lumapit si Nestor, ngunit hinarang siya ng huling duwende na mas malaki kaysa sa dalawa. "Hindi ka makakalapit. Ang batang ito'y kabayaran sa lahat ng kasalanan ng mga tao." Sa puntong iyon, ramdam ni Nestor ang matinding galit. Itinaas niya ang kanyang kamay at sa hindi niya inaasahan, ang butil ng liwanag ay tila sumanib sa kanyang buong katawan. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng maputing liwanag at ang mga kamay niya ay naglabas ng init na parang apoy na malamlam.
Kung gusto ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, sa akin ninyo gawin, huwag sa inosente. Nagliyab ang paligid ng banayad na liwanag at isa-isang umatras ang mga duwende, tila ba hindi nila kayang labanan ang lakas na nagmumula sa binata. Hindi pa ito tapos. Banta ng isa, bago sila naglaho sa anino ng balete. Mabilis na nilapitan ni Nestor si Mario at ginamit ang liwanag mula sa butil upang wasakin ang mga ugat na nakagapos dito. Nang makalaya, bumagsak sa kanyang bisig ang bata, humihingal ngunit buhay. Salamat. Akala ko'y katapusan ko na. Mahina nitong bulong. Napaluha si Aling Feli nang makita niyang buhat-buhat ni Nestor ang kanyang anak pagbalik nila sa baryo. Ang mga kapitbahay ay nagtipon at lahat ay nagtaka kung paano nailigtas ng binata ang nawawalang bata. Ngunit si Nestor ay nanahimik lamang. Alam niyang hindi pa panahon upang ikwento ang kanyang naging karanasan. Ngunit sa kanyang dibdib, alam niyang ang laban ay nagsisimula pa lamang. Ang mga itim na duwende ay babalik at baka mas malakas pa kaysa dati. Makalipas ang 2 araw mula nang mailigtas ni Nestor si Mario, tila unti-unti nang bumabalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit sa likod ng mga ngiti at pasasalamat ng mga tao, nagsimula ring kumalat ang mga bulong, mga kwentong may halong pagtataka at pangamba. Si Nestor Rowe ay may hawak na kakaibang kapangyarihan, bulong ng isang matanda sa kanyang kapitbahay. Baka naman nakipagkasundo sa mga engkanto, delikado yan, sagot naman ng isa. Ngunit meron ding naniniwala, hindi. Ang batang iyon ay may mabuting puso, siya ay pinili upang magligtas. Habang lumalalim ang gabi, ramdam ni Nestor ang bigat na mga matang nakatingin sa kanya. Hindi siya sanay sa atensyon, lalo pat sila'y isang mahirap na pamilya na madalas lamang maliitin ng mga kapitbahay. Ngunit ngayon, tila ba siya'y naging sentro ng mga balita. Habang si Nestor ay nag-aayos ng kanilang bakuran, biglang dumating si Bantug. Ang mukha nito'y seryoso at ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Nestor, wika niya, hindi titigil ang mga itim na duwende. Ang ginawa mo ay kahihiyan para sa kanila. Hinding-hindi nila palalampasin. Kung ganon, bakit nila pinupuntirya ang mga tao? Hindi ba't kami walang kinalaman sa pagkawasak ng kagubatan? Sagot ni Nestor. Hindi lahat ng tao ay kagaya mo. May mga sakim na patuloy na pumuputol ng mga puno at sumisira ng lupa. Kaya't lahat ng tao para sa kanila ay kaaway, tugon ni Bantug. Hindi pa sila natatapos sa pag-uusap nang biglang dumating si Aling Feli, galit na galit. Nestor, sigaw niya, ano ba ang ginawa mo? Ang aking anak ay laging bangungot ang sinasabi. May mga aninong sumusunod sa kanya gabi-gabi. Nagulat si Nestor. Ano? Hindi ba't ligtas na siya? Ligtas? Oo, ngunit ngayon parang mas lalo siyang sinusundan ng kamalasan. Halos umiiyak na sabi ng ginang. Napaisip si Nestor, totoo nga ang babala ni Bantug, hindi pa tapos ang laban. Kinagabihan, habang nakahiga si Nestor, bigla niyang narinig ang pag-iyak ng kanyang bunsong kapatid. Agad siyang bumangon at nagtungo sa tabi nito. Kuya, may nakatayo sa labas. Bulong ng bata. Dali-daling lumapit si Nestor sa bintana at doon niya nakita isang anino ng maliit na nilalang, nakatingin sa kanilang kubo mula sa dilim. Nang kumislap ang buwan, nakita niyang isa ito sa mga duwende na umatake sa kanila sa balete. Mabilis niyang hinawakan ng butil ng liwanag at sumiklab ito ng banayad na ningning. Sa isang iglap, naglaho ang nilalang. Ngunit alam niyang babalik pa ito, dala ang mas matinding galit. Kinabukasan, nagpulong ang mga tao sa baryo. Ang ilang matatanda ay nagbabala na baka sumpa ang dala ni Nestor, samantalang ang iba na may ipinagtatanggol siya. Kung hindi dahil kay Nestor, baka patay na si Mario, wika ng isang magsasaka.
Ngunit paano kung siya mismo ang dahilan kung bakit nagsimula ang lahat ng ito? Sagot ng isa. Napatungo si Nestor. Hindi alam kung paano ipagtatanggol ang sarili. Ngunit bago pa siya makapagsalita, humakbang si Bantog mula sa kanyang tabi. Mga tao, wika niya sa tinig na bagamat maliit ay puno ng kapangyarihan, huwag ninyong sisihin ang batang ito. Siya ay may dalisay na puso at ginamit lamang ang liwanag upang magligtas. Ang tunay na panganib ay nasa kagubatan, sa mga duwende at nilalang na galit sa inyo dahil sa inyong kasakiman. Nagulat ang lahat, isang duwende na nagsasalita sa harap nila. Ang ilan ay napaluhod sa takot, ang iba na may napaurong sa gulat. Ngunit malinaw ang mensahe. Si Nestor ay hindi kaaway, kundi tagapamagitan. Ngunit hindi lahat ay naniwala. Sa likod ng karamihan, may isang lalaking nakamasid, si Mang Cardo, isang sakim na may-ari ng lupa na kilala sa pagputol ng mga puno para gawing uling at bentahan. Mapait ang kanyang ngiti habang pinagmamasdan si Nestor. Kung totoo ang sabi ng duwende, bulong niya sa sarili. Ibig sabihin, may kapangyarihan ang binatilyong iyon. At kung mapapasa kamay ko ang lihim na iyon, wala nang makapipigil sa akin. Hindi alam ni Nestor na bukod sa mga itim na duwende, isang mas malaking banta mula sa kapwa-tao ang sisira sa kanyang katahimikan. Sa isang sulok ng baryo, malayo sa mga mata ng mga tao, nakatayo si Mang Cardo. Sa kanyang mga kamay ay may hawak na bote ng alak at hawak din ang isang maliit na supot ng pinulbos na dahon na ginagamit niya sa panggagamot ng uling at usok. Kilala siya bilang pinakamayamang tao sa baryo dahil sa kanyang negosyo, pagputol ng mga puno at pagbenta ng uling. Ngunit higit sa lahat, kilala rin siya bilang sakim at walang pakialam sa sinuman. Kung totoo ang sabi ng duwende, bulong niya, may kapangyarihan ang binatilyong iyon. Kapag napasa akin ang butil na hawak niya, wala nang makapipigil sa akin. Ang buong baryo ay luluhod sa akin. Habang nag-iisip, naramdaman niyang may malamig na simoy na dumampi sa kanyang batok. Paglingon niya, nagulat siya. 3 maliit na anino ang unti-unting lumitaw sa dilim. Mga duwende, ngunit hindi tulad ng kay Bantog. Ito'y mga duwende na may pulang mata at halakhak na nakapangingilabot. Aba, mukhang may taong handang makinig, wika ng isa. Sino kayo? Tanong ni Mang Cardo. Bagamat bakas ang kaba, hindi niya naipakita ang takot. Kami ang mga nilalang na tinakwil ng kalikasan dahil sa kasakiman ng tao, sagot ng pangalawa. Ngunit hindi lahat ng tao'y kaaway. Ang mga taong kagaya mo, maaari naming tulungan. Nagkislapan ang mga mata ni Cardo. Tulungan? Ano ang ibig ninyong sabihin? Ang batang si Nestor ay humahad lang sa amin. May hawak siyang liwanag na hindi namin matalo. Ngunit ikaw, kung makikipagkasundo ka, maaari naming ipamana sa iyo ang lakas upang maagaw ang liwanag mula sa kanya. Tumigil saglit si Mang Cardo, nag-isip. Sa kanyang isipan, naroon ang larawan ng buong baryo na nakaluhod sa kanyang harap. Kung ganon, wika niya, ano ang kapalit? Ang iyong katapatan, tugon ng duwende. At ang pangako na hahayaan mong kami mamuhay muli dito, kahit kapalit ay kapahamakan ng mga inosente. Ngumiti si Cardo, malamig at tuso. Kung iyon lang, madali. Basta't mapasa akin ang kapangyarihan, wala akong pakialam sa iba. Samantala, sa kubo ni Nestor, nakaupo siya habang pinagmamasda ng maliit na butil ng liwanag. Ang kanyang isip ay hindi mapalagay. Simula nang makita niyang binabantayan sila ng mga duwende gabi-gabi, alam niyang hindi sila ligtas. Bantog, tanong niya. Hanggang kailan tayo magtatago? Hindi ba't mas mainam kung harapin na natin sila?
Umiling ang duwende. Hindi pa panahon, Nestor. Sa ngayon, kailangang palakasin mo ang iyong loob at matutunan ang tunay na gamit ng liwanag. Hindi ito basta sandata. Ito'y isang pamatnubay. Kapag ginamit sa kasakiman, ito'y magiging sumpa. Napaisip si Nestor. Naalala niya ang mga bulong ng mga tao sa baryo. Ang ilan ay naniniwalang siya'y tagapagligtas, ngunit ang iba ay nagsasabing siya'y sumpa. Paano kung tama sila? Paano kung ako ang dahilan ng lahat ng gulo? Kinagabihan, habang payapa ang lahat, muling sumalakay ang mga aninong duwende. Ngunit ngayon, may kasama silang isang tao, si Mang Cardo. Nakasuot siya ng itim na balabal at may hawak na baston na ibinigay ng mga duwende bilang tanda ng kanilang kasunduan. Ngayon, Nestor, bulong ni Cardo mula sa dilim, makikita natin kung hanggang saan ang iyong liwanag. Mabilis na nagising si Nestor nang maramdaman ng kakaibang hangin. Tumayo siya at agad na hinawakan ang butil ng liwanag. Ngunit bago pa siya makagalaw, narinig niya ang sigaw ng kanyang ina mula sa kabilang silid. Nestor, tulong! May mga nilalang sa loob ng bahay. Mabilis siyang tumakbo at doon niya nakita ang kanyang mga kapatid na halos mahulog sa takot. Nakapaligid sa kanila ang 3 itim na duwende, handa nang sumalakay. Itinaas ni Nestor ang butil at muling kumislap ang liwanag. Ngunit bago pa nito maitaboy ang mga duwende, isang malakas na hampas ng baston ang pumigil sa sinag. Si Mang Cardo ay humarap sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita niya ang tusong ngiti nito. Hindi mo na ako kayang talunin, binatilyo. Ang kapangyarihan ng dilim ay nasa aking kamay na. Nabigla si Nestor. Hindi niya inasahan na may tao mismong kakalaban sa kanya. Ngayon, hindi lamang duwende ang kanyang kaaway, kundi isang taong puno ng kasakiman at sabwatan. At habang humahagalpak ng tawa si Mang Cardo, unti-unting nagdilim ang paligid ng kanilang bahay. Ang mga kapitbahay na gising ay nagsimulang maglabasan at sa kanilang mga mata, nakita nila si Nestor na nakatayo sa gitna ng liwanag, kaharap ang pinakamalaking banta na darating sa kanilang baryo. Sa gitna ng dilim, kumislap ang liwanag mula sa butil sa kamay ni Nestor. Ngunit kasabay nito, ang baston na hawak ni Mang Cardo ay naglalabas ng usok na kulay itim na parang kumakain ng liwanag sa paligid. Ang dalawang kapangyarihan ay nagbanggaan at nagmistulang kumulog ang paligid sa lakas ng enerhiya. Nestor! Sigaw ng kanyang ina, mahigpit na niyayakap ang dalawang nakababatang kapatid. Tumakas na tayo! Ngunit hindi na sila makaalis. Ang mga ugat mula sa lupa ay biglang sumibol at nagbuhol, parang mga buhay na lubid, hinaharangan ng kanilang pintuan. Ang mga kapitbahay na nakasilip mula sa bintana ng kani-kanilang bahay ay nanlalaki ang mga mata, hindi makapaniwala sa nakikita. Wala nang tatakas, sigaw ni Mang Cardo. Ako na ang bagong pinili ng mga nilalang. Ang kapangyarihan ng dilim ay nasa aking kamay at ang sino mang hahadlang ay mawawala sa aking landas. Humarap si Nestor. Nanginginig ang katawan ngunit matatag ang loob. Hawak ang butil ng liwanag. Inalala niya ang mga salitang binitiwan ni Bantog. Hindi ito basta sandata. Ito'y pamatnubay. Kung ikaw ang pinili ng dilim, ako naman ay pinili ng liwanag. Sigaw niya, saka itinaas ang butil. Muli itong naglabas ng nakakasilaw na ningning at ang mga ugat na humaharang sa pintuan ay nagliyab at natuyo. Napaatras ang mga duwende, nagsisigaw sa sakit habang tinatamaan ng liwanag. Ngunit hindi natinag si Cardo. Hindi sapat iyan. Sigaw niya, sabay hampas ng baston sa lupa. Mula sa mga anino, unti-unting bumangon ang maliliit na nilalang na hugis tao ngunit walang mukha. Mga aninong alipin ng itim na kapangyarihan. Nagsimula ang laban. Ang mga anino ay sabay-sabay na sumugod kay Nestor.
Mabilis niyang iniunat ang kanyang kamay at ang liwanag mula sa butil ay bumalot sa kanyang katawan. Sa bawat hagis ng kanyang kamay, tila mga sibat ng liwanag ang tumatama sa mga anino. Naglalaho ang mga ito kasabay ng kanilang malalakas na sigaw. Ngunit hindi maubos-ubos ang kalaban. Bawat isa na naglalaho ay napapalitan ng dalawa. Habang patuloy ang laban, naramdaman ni Nestor ang unti-unting panghihina ng kanyang katawan. "Nestor!" sigaw ni Bantog na nakatayo sa kanyang balikat. "Alalahanin mo, hindi lakas ang batayan, kundi puso. Ituon mo ang iyong isip sa iyong nais ipagtanggol." Pinikit ni Nestor ang kanyang mga mata at inalala ang kanyang pamilya, ang kanyang ina at mga kapatid. Inalala niya ang hirap ng kanilang pamumuhay. Ang mga gabing halos wala silang makain, ngunit patuloy pa ring lumalaban. Sa puntong iyon, ang butil ng liwanag ay biglang nagningning ng higit pa kaysa dati. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Nestor at ang liwanag ay sumabog. Nagmistulang araw sa gitna ng gabi. Ang mga anino ay nagsisigawan at naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Ang tatlong itim na duwende ay napaatras. Halos hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Ngunit si Mang Cardo, bagamat tinamaan ng liwanag, ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang baston ay kumikislap ng pula at sa halip na mawala, lalo lamang itong nagliyab. "Malakas ka, Binatilyo," singhal niya. "Ngunit tandaan mo, hindi ako basta tao. Ako'y kakampi ng dilim at hindi ako susuko hanggang makuha ko ang hawak mong liwanag." Muling nagbanggaan ang kanilang kapangyarihan. Liwanag laban sa dilim, puso laban sa kasakiman. Ang baryo ay nanginig sa kanilang labanan at ang mga tao'y hindi malaman kung sila ba'y dapat tumakbo o lumuhod sa takot. Sa huli, isang malakas na alon liwanag ang nagpalipad kay Mang Cardo at sa mga duwende. Itinapon sila sa kakahuyan. Tahimik na bumagsak si Nestor. Hingal na hingal, halos mawalan ng malay. Agad siyang nilapitan ng kanyang ina at ng mga kapitbahay. "Nestor, anak, ligtas ka ba?" Mahina siyang ngumiti. "Oo, nanay. Ngunit hindi pa tapos ang lahat." Sa malayo, mula sa dilim ng kakahuyan, narinig nila ang halakhak ni Mang Cardo. "Maganda ka, Binatilyo. Babalik ako at sa susunod, hindi ka na makakaligtas." At sa gabing iyon, alam ni Nestor at ng buong baryo na ang tunay na digmaan ay paparating pa lamang. Makalipas ang ilang araw mula sa banggaan ni Nestor at Mang Cardo, ang baryo ay nanatiling balot ng kaba. Tuwing sasapit ang gabi, ang mga tao ay nagkukulong sa kanilang mga bahay, natatakot na baka muling lumitaw ang mga aninong nilalang. Ang mga hayop ay nagwawala tuwing hating gabi at may ilang magsasaka ang nakapansin ng mga bakas ng maliliit na paa sa paligid ng kanilang mga palayan. Tila babala na babalik ang panganib. Si Nestor, bagamat sugatan pa mula sa nakaraang laban, ay hindi pinanghinaan ng loob. Sa tulong ni Bantog, sinimulan niyang sanayin ang sarili. Araw-araw, hawak niya ang butil ng liwanag at inuusal ang mga salitang itinuro ng duwende. Ang liwanag ay hindi lamang para sumira ng dilim. Paliwanag ni Bantog, ito'y nagbibigay ng lakas, ng pag-asa at ng proteksyon. Kapag ginamit mo ito ng may malinis na hangarin, hindi ka matitinag. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, ramdam ni Nestor ang lalong lumalakas na puwersa ng dilim. Sa malayo, nakikita niya ang apoy na nagmumula sa kagubatan. Mga ritual ni Mang Cardo kasama ang mga itim na duwende. Samantala, sa pusod ng gubat, nakatayo si Mang Cardo sa harap ng malaking bilog na bato. Sa kanyang paligid ay nakaluhod ang tatlong itim na duwende.
nag-aalay ng mga usok at mga dahon na nasusunog. Ang kanyang baston ay nagliliyab ng pula at sa bawat hampas nito, ang lupa ay tila nagbubuka. "Malapit na," wika ng duwendeng may pulang mata. "Kapag ganap ng sumanib ang dilim sa iyong katawan, hindi ka na basta tao. Magiging isa ka sa amin, isang hari ng dilim." Tumawa si Cardo. "At kapag ako na ang hari, lahat ng tao sa baryo'y luluhod sa akin. Wala nang Nestor na makahahadlang." Ngunit hindi pa sila nakontento. "Ngunit kailangan mo ang butil ng liwanag. Kapag napasa iyo yon, magiging ganap ang iyong kapangyarihan. Kaya't sa susunod na laban, hindi na dapat makatakas ang binata." Kinagabihan, nagtipon ang mga tao sa gitna ng baryo. Ang mga matatanda, pati na rin ang mga kabataan, ay lumapit kay Nestor. "Nestor," wika ng isang matandang babae, "ikaw lamang ang aming pag-asa. Tulungan mo kaming ipagtanggol ang aming baryo. Kung hindi, lahat kami mamamatay." Napayuko si Nestor, ramdam ang bigat ng responsibilidad. "Hindi ko alam kung kaya ko," tapat niyang sagot. "Ako'y isang hamak na binata lamang, mahirap at walang lakas. Kung wala si Bantog, baka matagal na akong patay." Ngunit lumapit ang kanyang ina at mahigpit na hinawakan ang kanyang balikat. "Anak, hindi mahalaga kung mahirap tayo. Ang mahalaga, may tapang at puso kang ipaglaban ang tama. Ang buong baryo ay naniniwala sa iyo." Naluha si Nestor at sa kanyang puso muling nagliyab ang determinasyon. Pagbalik niya sa kanilang kubo, nakatulog si Nestor sa pagod. Ngunit sa kanyang pagtulog, nagkaroon siya ng kakaibang panaginip. Nakita niya ang isang malawak na parang na puno ng liwanag at sa gitna nito ay isang matandang duwende na nakaupo sa ibabaw ng bato. "Binata," wika ng matanda, "ako si Dalom, ang pinakamatandang bantay duwende ng liwanag. Ang butil na hawak mo'y bahagi ng aming lahi. Ngunit alalahanin mo, hindi sapat ang kapangyarihan ng liwanag kung hindi mo kayang talunin ang dilim sa iyong puso." "Nangangamba ako," sagot ni Nestor. "Paano kung hindi ko kayanin? Paano kung ako'y bumigay?" Ngumiti ang matanda. "Hindi ka nag-iisa. Ang bawat taong naniniwala sa iyo ay nagbibigay ng lakas. At tandaan mo, ang liwanag ay lumalakas hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal." Pagising ni Nestor, ramdam niyang mas magaan ang kanyang dibdib. Ngunit hindi pa siya nakababa sa kanilang banig. Biglang dumating si Bantog, hingal at balisa. "Nestor, dumating na ang oras. Si Cardo at ang mga itim na duwende ay papalapit na sa baryo. Kailangan na nating harapin ang huling laban." Mabilis na kumilos si Nestor. Sa kanyang mga mata ay wala na ang pangamba, bagkus ay tapang at determinasyon. Hawak ang butil ng liwanag, lumabas siya ng kanilang kubo at sinalubong ang mga tao. "Mga kababaryo," sigaw niya, "huwag kayong matakot. Hindi ako mag-iisa. Ang liwanag na ito ay para sa ating lahat. At ngayong gabi, ipapakita natin sa dilim na ang kabutihan ay hindi kailanman matatalo ng kasakiman." Nag-iyakan at nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit sa malayo mula sa kagubatan, umalingaw-ngaw ang halakhak ni Mang Cardo. "Nestor, handa ka na bang mamatay? Ngayon ay tatapusin na natin ito." At sa gabing iyon, nagsimula ang hudyat ng huling laban, isang digmaan ng liwanag laban sa dilim. Matingkad ang buwan ng gabing iyon, ngunit natatakpan ng makapal na ulap, wari pinipigil ang pagpasok ng liwanag. Sa gilid ng baryo, nagtipon ang mga tao, nanginginig sa kaba habang nakatanaw sa gubat. Sa malayo ay maririnig ang mga alingaungaw ng halakhak, ang tinig ni Mang Cardo at ng kanyang mga kakampi, ang mga itim na duwende. Kasama ni Nestor si Bantog.
nakatayo sa gitna ng kapatagan na nagsisilbing harang bago makapasok sa baryo. Hawak niya ang butil ng liwanag at sa kanyang likuran ay ang kanyang ina, mga kapatid at buong baryo. Nestor, bulong ni Bantog. Ito na ang huling laban. Tandaan mo, huwag kang papayag na lamunin ng takot ang iyong puso. Mula sa kagubatan, lumabas si Mang Cardo, nakasuot ng itim na balabal at ang kanyang baston ay naglalagablab sa pulang apoy. Sa kanyang tabi ay nakalinya ang mga itim na duwende at sa kanyang paligid ay mga aninong walang muka na tila hukbo ng dilim. Ayan ka na, Binatilyo, sigaw ni Cardo. Ngayon, ipapakita ko sa lahat na ang kasakiman ay mas makapangyarihan kaysa sa iyong liwanag. Nagliyab ang lupa nang itarak niya ang baston. Mula sa ilalim ay sumibol ang mga ugat at haliging itim, bumabalot sa kapaligiran. Ang mga tao ay nagsisigaw, ngunit nanatiling nakatayo si Nestor. Itinaas ni Nestor ang butil ng liwanag at sumiklab ito ng matinding ningning na halos parang araw. Ang baryo ay biglang nabalot ng puting liwanag at ang mga aninong nilalang ay napaatras, naglalaho sa bawat tama ng sinag. Sumugod si Cardo at nagbanggaan ang kanilang kapangyarihan. Baston ng dilim laban sa butil ng liwanag. Ang aling-aungaw ng kanilang banggaan ay umaling-aungaw sa buong baryo, na parabang kulog na nagmumula sa lupa. Hindi mo ako matatalo, Nestor, singhal ni Cardo. Ang dilim ay walang hanggan. Ngunit ang liwanag, sigaw ni Nestor, ay laging nagbabalik kahit gaano kakapal ang dilim. Sa bawat sagupaan, naramdaman ni Nestor ang bigat ng kapangyarihan ni Cardo. Ang kanyang katawan ay halos bumigay, ngunit sa kanyang isipan, inalala niya ang lahat. Ang kanyang ina, mga kapatid, mga kapitbahay, at ang baryong kanyang ipinagtatanggol. Sa huling bugso ng laban, lumitaw ang tatlong itim na duwende at sabay-sabay na umatake kay Nestor. Subalit mabilis na tumalon si Bantog at tinanggap ang isang hampas na para sana kay Nestor. Bantog! Sigaw ng binata, hawak ang duwende na sugatan at mahina. Huwag kang tumigil, Nestor! Bulong ni Bantog. Ang liwanag, nasa iyo na. Huwag mong hayaan na magwagi ang dilim. Naluha si Nestor. Ang kanyang dibdib ay napuno ng matinding damdamin at sa kanyang mga kamay, ang butil ng liwanag ay biglang sumabog, nagmistulang isang araw sa gitna ng gabi. Ang malakas na liwanag ay bumulag sa lahat. Ang mga aninong hukbo ay naglaho. Ang tatlong itim na duwende ay nagsisigaw bago matunaw na parang abo at si Mang Cardo ay itinapon sa lupa. Ang kanyang baston ay nabasag sa gitna. Hindi maaari, sigaw niya, nanginginig at halos di makatayo. Ako dapat maging hari ng dilim. Lumapit si Nestor, hawak pa rin ang liwanag sa kanyang palad. Hindi ka kailanman magiging hari, Cardo, sapagkat ang kasakiman ay walang trono, ang kabutihan lamang ang tunay na naghahari. Sa huling sigaw ni Cardo, nilamon siya ng sariling anino at tuluyan ng naglaho sa harap ng lahat. Natahimik ang paligid. Ang baryo na kanina'y balot ng takot ay ngayoy nabalutan ng payapang liwanag. Ang mga tao ay lumapit kay Nestor, nagsisigawan sa tuwa at nagtatalon sa galak. Siya ang nagligtas sa atin, sigaw ng isang bata. Si Nestor ang ating bayani, dagdag ng isang magsasaka. Ngunit si Nestor ay lumuhod sa tabi ni Bantog na mahina ngunit nakangiti. Nagawa mo, Nestor, wika ng duwende. Ngayon, ang liwanag ay hindi lamang sa iyo, kundi sa buong baryo. Habang may mga taong tulad mo na handang magsakripisyo, hindi kailanman magwawagi ang dilim. Niyakap ni Nestor ang maliit na kaibigan, luhaang nagpasalamat, at sa puso niya alam niyang nagsimula na ang bagong yugto. Hindi na siya ang binatang mahirap na walang laban, kundi ang binatang nagdala ng liwanag sa kanilang baryo.
Ngunit sa likod ng tagumpay, may naiwan pa ring katanungan. Kung may liwanag na butil sa kamay ni Nestor, baka mayroon ding iba pang nakakalat sa mundo at baka may iba pang nilalang na naghihintay na angkinin ito. At doon, nagsimula ang bagong alamat ng binatang mahirap at ng duwende palutang-lutang sa baha na nagbago ng kapalaran ng kanilang baryo magpakailanman. Wakas,